League, City Councilor ng Sangguniang Panglungsod ng Puerto Princesa City. Mga kasama natin, attorney. Live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Rajuman Lourdes. Good afternoon. Good afternoon, Miss Lourdes. Kumusta po, sir? Ayos naman po. Okay lang po. Attorney, kayo po ay nagpaabot ng inyong, i-correct niyo po ako ng inyong pagbati dito po kay Ginoong Tariela sa Philippine Coast Guard. Ano po? Paglilinaw lamang po, no? Meron ho ba kayong stand naman sa ginagawa po ng Chinese government sa Kalayaan? Linawin ko lang muna, Opo. Miss Lourdes. Please, yes, sir. Okay. Yung ibinigay na ginawa ng City Council ng Puerto is a resolution recognizing and commending Commodore J. Tristan Tariela. Okay. Now, doon sa sinabi mo, may stand ba ako sa ginagawa ng mga Chinese? Or yung City Council po, sir? The City Council, tawag mo rito, as a body, we have not issued any resolution or an official stand. So para sa what are happening sa West Philippine Sea. Okay, so ang inyo pong inilabas ay a resolution na pagkilala dito po sa katapangan ni Ginoong Tariela. Well, to be what do you call it? To be accurate, Opo, it's a resolution recognizing and commending Commodore J. Tristan Tariela for his outstanding and exemplary service in protecting Philippine maritime rights, enforcing maritime laws, and promoting transparency and public awareness on issues concerning the West Philippine Sea. Attorney, hindi ho ba natatakot yung council na baka pagbalingan din ho kayo ng Chinese ambassador or ng Chinese government? Well, I cannot answer for that. But so far as I know, yung mga ibang kasama ko sa City Council, talaga namang marubdob din naman ang pagiging Pilipino nila. At sila ay nagagalit din sa mga ginagawa sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Okay, how about the resolution or ano man po naging move ng City Council para po sa 16 na mga konsihal ng Kalayaan? Meron ho bang stand din ang konseho, sir, attorney? Okay, let's put it in the proper perspective, Ms. Opo. Lourdes. Yes, sir. Yes, sir. The reason why I proposed that resolution and the reason why I'd like to believe it was unanimously approved by the City Council is because ang West Philippine Sea directly affects the residents of Puerto Princesa, amongst others. I mean, including the residents of Palawan, of course, and the Philippines. Pero it has a direct effect. Yung mga nangyayari diyan ay may direktang epekto sa mga mamamayan ng Puerto Princesa City, particularly yung mga mangingisda natin na nangingisda dyan sa West Philippine Sea. That's why we deemed it appropriate na maglabas ng ganong resolution. In so far as yung tawagin na natin Magnificent 16 ng Kalayaan Island, wala po kaming inilabas dahil parang that's a national issue. More of like a national issue. But of course, we support them doon sa kanilang stand po. Anyway, sir, kumusta ho yung lungsod, no? After ho nito, wala ho ba kayong mga sir, mga cases na pagmamalabis ng ilang mga Chinese tourist diyan? Wala naman? So far po, wala naman. Sana po manatiling ganon. Everything is naman po. Okay, normal, peaceful po. Except yung sa ibang issue na hindi naman po kinasasangkutan ng mga Chinese. Natawag ho yung pansin namin dahil nga po dito sa sa naipadala nga sa amin na parang nakilala si dapat din naman, sir, no, si Ginoong Tariela, pero walang pag-commend sa 16 na mga kababayan niyo diyan sa Kalayaan. Apo. Nilinaw po namin yan kasi after po nung sa City Council, the Philippine Councilors League ng Puerto Princesa City po ay nag-organize ng press con para kay Commodore Tariela and subsequently a symposium with the different students of Puerto Princesa City. Nilinaw po namin dyan na kaya hindi kami naglabas dyan dahil nga po on the sa ibabaw ay wala pong kinalaman ang Puerto sa Kalayaan.
Okay, so hindi na... Especially doon po sa 16 officials natin. But, gumawa rin po kami actually, nag-pass din po kami ng isa pang resolution, recognizing din po and expressing support naman po doon sa ating Philippine Coast Guard sa kanilang rules-based, controlled, orderly, pagtalakay or pagdadala ng issue natin sa West Philippine Sea. Hindi ibig sabihin pala nito ay tinatalikuran. Ano po yung ating mga, yung 16, Magnificent 16, hindi naman ibig sabihin nun. Ano, attorney? Ay, hindi Opo. po natin tatalikuran yung 16 na yan. Actually po sa symposium ay kasama po namin yung buong, yung 16 po na yan na pinangunahan ni Vice Mayor Albaida po. Kasama po namin sila. Okay. Attorney, sa inyong mensahe sa ating mga kababayan? Mensahe ko lang po, sana po, sabi nga po ni Commodore Tariela, this is beyond religion. Yung issue po ng West Philippine Sea is beyond religion, beyond politics. Ito po ay laban ng Pilipino, laban nating lahat. At sana po ay mas maging aware tayo at mas ipaglaban natin ang ating mga karapatan po na napatunayan na rin naman po sa Philip Permanent Court of Arbitration. Okay, attorney, yes, go ahead, sir, go ahead. Last lang po, Okay, go ahead, sir. Lourdes. Sana po ay patuloy nating labanan ang paglaganap ng fake news at sana po ay paigtingin natin yung pagsuporta sa tama na mga impormasyon po na lumalabas. Maging mapanuri po tayo. Yun lang Okay, po. opo. Sir, maraming salamat sa oras. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang lungsod ng Puerto Princesa. Thank you. Maraming salamat din po, Ms. Lourdes. Mabuhay kayo at mabuhay po ang inyong programa at ang inyong sponsor. DCXL. Thank